Isang buwan na ang nakalipas mula nang magsimula ang school year 2025 to 2026. Kasabay nito ang umpisa ng pagpapatupad ng hybrid learning modality ng Far Eastern University o FEU kung saan nahati sa face-to-face at online ang mga klase sa piling mga programa. Sa loob ng unang buwan ng pagpapatupad ng sistemang ito, kamusta kaya ang kalagayan ng FEU community? Magandang araw, Tamaraos. Ako si Rox Favela. Maghahatid ng responsableng pamamahayag at serbisyo publiko ng tapat at totoo. Ito ang Advo Files. Inanunsyo ng universidad ang pagsasagawa ng hybrid learning modality noong ika-11 ng Agosto para sa kasalukuyang taong panuruan. Nagpahayag ng kani-kaniyang sentimiento sa online ang mga kabilang sa FEU community na nagpapakita ng kanilang pagkadismaya sa implementasyon ng panibagong sistemang ito. Nakapanayam ng FEU advocate ang Institute of Arts and Sciences Student Council o ISSC President na si Kite Dater Persa upang malaman ang kaniyang pananaw lalo na't isa ang ayas sa mga institusyong malawakang naapektuhan sapagkat lahat ng programa rito ay nasa ilalim ng hybrid modality. This type of problem is not just a problem for me because there are a lot of students din na hindi rin nami-meet yung nakikita natin sa OPC na hindi nila nami-meet yung mga Monday, Wednesday classes nila na until now, lesson 1 pa rin sila and hirap mag-adjust yung mga professors. So this just proves na hindi pa rin ready yung pag-implement ng blended learning modality this first month. Ganun. Aniya, maraming aspekto ang nagpapatunay na hindi pa handa ang FEU na isagawa ang ganitong sistema. So maganda yung idea, nandun siya na we have to adopt with the innovative technologies that we have, pero yung mismong pag-implement niya, dun tayo nagkukulang eh. No, wala pang preparations when it comes to like for example, ngayong week lang na-release yung mga shared spaces na meron tayo. And upon checking din, no, na yung pinost yun na FEU, titingnan natin, there are some shared spaces pa na mismong may klase pa doon. So hindi siya nagagamit. Parang there is a lack of coordination sa mga paggamit ito sa ating admin, no. And another thing na problem pa is that hindi conducive yung environment, yung online learning environment here sa campus. Dagdag pa ni Persa, bilang leader estudyante, balak niyang makiisa sa iba pang mga Institute Student Council at sa FEU Central Student Organization of YUKSO upang mas matulungan pa nila ang mga estudyante na mapakinggan ang kanilang mga hinaing. Layon din nilang tumulong sa pagiging handa ng pamantasan para sa mga kakailanganin ng mga Tamaraos sa sistemang hybrid. Hindi lamang mga estudyante ang nakaramdam ng matinding paninibago. Dama rin ito ng mga naghahanap buhay kabilang ang mga business owner sa labas ng pamantasan. Ayon sa may-ari ng Munchbox Express, isa sa mga food business na matatagpuan malapit sa Future Center o FC Building, dumedepende sa araw ang kanilang mga benta. Pansin nilang mas maganda ang takbo ng negosyo nila tuwing Lunes hanggang Miyerkules, mga araw ng face-to-face classes. Samantalang mapapansin ang malaking pagkakaiba nito tuwing Huwebes hanggang Sabado dahil ito ang mga araw na kakaunti lamang ang mga estudyanteng may klase sa pamantasan. Aniya, hindi lamang siya ang naaapektuhan kundi pati ang kaniyang mga empleyado na nakaasa rito ang pangkabuhayan. Ipinahayag niya ang kaniyang pag-asa sa FEU na suportahan ang small businesses sa loob at labas ng pamantasan dahil naniniwala pa rin siyang may malasakit ang FEU sa komunidad na nasasakupan nito. Sinubukan din ng FEU advocate na hingin ang pahayag ng Academic Affairs Office o AAO tungkol dito, ngunit hindi napaunlakan ang publikasyon sa imbitasyong ito dahil sa hindi pagkakatugma ng mga schedule. Muli ako si Rox Favela para sa Advo Files.